Kaya Sir, marami po yan, maraming kaso po ang pwedeng isampa ni Ma'am Medit Barcelonia. attorney, brutal na brutal po talaga. As in, brutal po. Grabe. Kung mapapanood and mababasa niyo po dyan sa mga contents, grabe po yung pambalahura na ginagawa nila sa akin na pamilya ko apektado na, pero still na nanahimik po ang pamilya ko kasi iniingatan niya po yung image ko sa school namin kasi ambassadress po ako. Tapos ako din po ang nakikiusap sa pamilya ko na kung maaari lang wag na kasi ayaw kong humaba po eh. Kaso ganito po ang ginagawa nila sa akin paulit-ulit, sir. Pati pag-aaral ko po naapektuhan. Minsan, okay guys, isa na muling mapagpalang umaga at tanghali, gabi po sa inyong lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Saan man po kayo dako ng mundo naroon. Ako pumuli ang inyong likod, Maestro 21 TV. At sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap, tayo po ay magbibigay ng ating opinion, kuro-kuro, komento at reaction po. Tungkol nga po dito sa pagdulog ng isang ex or dating kalingap angel kay Rapi Tulfo. Okay? So sa pagkakataon na ito mga kalingap ay napuno na po siguro. So kilalang-kilala po naman natin at pinangalanan naman po ng Rapi Tulfo in action na ito ay si Medit. So tinatawag po natin Miss Lecheplan Girl ng kanya pong channel. So siguro ay napuno na po ito mga kalingap. Matagal na po itong pinag-uusapan, na matagal na pong content ng ating mga kasamahang mga reactors ang kanilang sinasabi na mga pasabog. Mga pasabog daw po nila na laban po kay Lecheplan Girl. Okay, so dito napag-alaman po natin mga kalingap na ito palang inirereklamo po niya ay dati po niyang BFF na siya po ang pinagmulan ng masasamang mga content ng mga ilang mga content creator, lalo na po yung mga kumalas na mga reactor po niya sa kanya pong sariling community. Okay? Sa ating pagpapatuloy mga kalingap ay panoorin po natin ang maikling video clip na ating pong kinuha sa Rapi Tulfo in action. Okay? Panoorin po natin mga kalingap. Ma'am Medit, magandang hapon po. good afternoon po, Sir Rafi. Okay, well, kasong cyber libel po yan kung totoo po yung sinasabi. Sige po, pagkikwento po ma'am. Yes po, sir. Nangyari po ito nung April pa. Tapos hanggang ngayon po, wala pa din pong tigil. So, student po kasi ako sa Bicol. Student, vlogger po. Small vlogger po. Small content creator. And, yun, nag-start po lahat doon sa best friend ko. Nagkaroon po kami ng misunderstanding. Nung time, ano pong paninira mga ginagawa po sa inyo? Kinakalat po yung mga privacy ko, sir. Yung mga picture ko, tapos ginagamit yung past mistakes ko laban sa akin ngayon. Ano po yung mga pictures po na pinupost niyo? Kasama po yung ex ko. Nakakaya nga po kasi hindi naman na dapat madadamay pa. May caption ho ba pag pinupost niya po yung picture niyo? Yes po, may mga captions po. And yung mga una niya pong post is nakapangalan po sa akin. Tapos yung mga picture po na pinost niya, inedit niya. Inedit niya po, pero still kita pa din po na ako yun. And yung mga picture po na pinagkatiwala ko sa kanya, kinalat niya din po yun kung kani-kanino niya sinend. Even our conversations po, private conversations, pinost niya din po. At yung mga private conversation, yun ba yung mga sensitive? Yes po, mga sensitive po, sir. Okay, at yung po pinost niya. Yes. Tama-tama, nandiyan si Attorney JV. Attorney JV, Yes po, Idol. cyber libel? Idol, pag ang mga ipinost po laban dito kay Ma'am Medit Barcelonia, mga paninira sa kanyang puri, sa kanyang reputasyon at sa kanya pong pangalan at ginawa po ito online, ito po ay pwedeng magresulta sa pagkakaso po ng tinatawag na cyber libel. Mabigat po yung parusa natin dito. In fact, +1 degree po kumpara po sa ordinaryong libel lamang. At doon po, nabanggit din po ni Ma'am Medit
na pati ata yung mga conversations Yes nila, po. private conversations, ibinulgar or inexpose. Yes po. Kung etong mga conversations po na ito may naglalaman ng mga personal sensitive information, pwede rin pong managot etong kanyang best friend ng malicious disclosure o di kaya unauthorized disclosure na pinaparusahan naman po ng ating Data Privacy Act. Ayun, okay. Tama-tama para mapakinggan naman natin yung side ng inireklamo, ano? Si Christine Avenido, nasa kabilang linya, magkaibigan pa man din to. Baka po natin pagbatiin na lang to para magkaayos na. Ma'am Christine, magandang hapon. Good afternoon po, Sir Rafi. Matagal na po yan, and yes, may alitan po talaga kami. Okay. Pero hindi po ang nagsimula ng alitan namin. Sino po nagsimula? Nagpasimula? And matagal na po yan, marami na po silang naisabi na may nagtatago daw po ako, may kaso daw pong nakapile sa akin, lahat-lahat. Wala naman po kasi ako po, matagal na po ako nag-consult sa lawyer. June pa lang, first week na kasi kaso na po yan. Hanggang ngayon naghihintay po kami, wala. Okay. Siguro po, baka pinag-isipan pa po ni Medit, kaya nga po kumusulta sa amin kung ano po yung magandang gawin. Pero ang tanong ko naman po, ma'am, nakikinig ka kanina pa, totoo ba na nagpo-post ka ng mga pictures niya kasama yung kanyang boyfriend at may mga captions na hindi maganda? Tama ho ba yun sa social media? Pina-post niya? Nag-post po ako admittedly na involved talaga yung name niya, yung about po sa ayaw niyang tulungan kasi charity vlogger po siya. Ayaw niyang tulungan yung batang may hydrocephalus kasi daw po dapat na iba-vlog at nakikita. So ba, pagbatiin ko na lang po kayo kaysa magkaswan pa, Miss Christine at Miss Medit. Total, magkaibigan Sa pala akin kayo. po, Sir Rafi, Pala kayo. actually, kaya po Opo. natagalan talaga po yung pagpunta ko dito. Kasi pinag-iisipan ko po talaga kasi sobrang tagal lang naging pagkakaibigan namin. Diyos ko, 4 years, pinagkatiwala ko sa iyo lahat. Lahat, pati ikaw, iniingatan ko. Alam mo yan kung gaano kita minahal. Okay. Pinag-iisipan ko po yan, sir, noon. Pero ilang months na nahimik po ako, hindi ako nag-react. What will it take para kayo po ay magkabati na, makalimutan Hindi niyo po, yung sir. mga Ipapakulong ko po nakaraan? siya kasi marami pong nadamay, sir. Ang dami niyang dinamay ng mga tao. Pati yung hanggang ngayon po, may isang content creator nagngangalang Egypta TV na hanggang ngayon kinokontent ako at kung ano-anong masasamang sinasabi sa akin. And yung mga information na yun ay galing dyan. Galing sa best friend ko. Accusations yan. Accusations, may choice po kayo. Pwede niyo po i-libel, cyber-libel, yung mga present, mga taong naninira pa rin sa social media. Tama ba ako? Pwede naman po, hindi po lahat ng mga Tama taong po yan, sinasabi Idol. hindi. Hanggat patuloy po yung paninira po laban dito kay Ma'am Medit Barcelonia, nasisira yung kanyang pangalan, yung kanyang reputasyon, bawat post po, Idol, isang count po yan ng cyber libel. Kaya Sir, marami po yan, maraming kaso po ang pwedeng isampa ni Ma'am Medit Barcelonia. Attorney, brutal na brutal po talaga. As in, brutal po. Grabe. Kung mapapanoodin pang babasa niyo po dyan sa mga contents, grabe po yung pambalahura na ginagawa nila sa akin na pamilya ko apektado na, pero still na nanahimik po ang pamilya ko kasi iniingatan niya po yung image ko sa school namin kasi ambassadress po ako. Tapos ako din po ang nakikiusap sa pamilya ko na kung maaari lang wag na kasi ayaw kong humaba po eh. Kaso ganito po ang ginagawa nila sa akin paulit-ulit, sir. Pati pag-aaral ko po naapektuhan. Minsan, hindi na po ako makabangon kasi iniisip ko, especially po during nung time na nagpo-post siya. Grabe po yun. Kasi magpo-post po siya madaling araw, sir. Tapos lahat yun iniisip ko na, baka ano naman kaya ang ipopost niya, ano na naman kaya ang pagkakamali ko noon, ang babalik-balikan niya. Grabe po yung trauma, grabe po yung anxiety na binigay niya sa akin. Alam mo, Ma'am Medit, attorney, I think talaga ito si Ma'am Medit, she really needs up. Tulungan ko po kayo, ma'am. Unang-una siguro, ang magagawa natin, Attorney JB at Rio Jan, ipakonsulta natin si ma'am sa isang psychologist para mabigyan siya ng intervention. Kasi yung pambubuli sa social media, hindi biro yan. Maraming mga taong nagkakatroma dyan at napupunta pa sa hindi tama yung later on ang nagiging result. So we have to help Ma'am Medit. At kung gusto niyo po talaga magsampa ng kaso,
Sige po, kami pong bahala. Sasagutin po namin lahat po ng mga gastusin sa pagsasampa ng kaso bilang tulong po sa inyo. Miss Christine, kung ako po sa inyo, baka pwede pong pakitigil na muna at pakisabihan po lahat ng mga kaibigan ninyo na nambubuli po kay Ma'am Medit, itigil na po muna dahil babalikan po kayo ng batas at kami po ang mismong tutulong kay Ma'am Medit para siya po makakuha ng hustisya. Nagiginig po kayo, Miss Christine? Ma'am? Sir, hindi ko po yung kasalanan. Opo. Sa akin niya po sinisisip. Sinan niyo po sa akin, marami po siyang sinasend sa akin. Tapos sabi niya, binibintang niya po sa akin. Ang sa akin naman po, kung ibibinta niya, patunayan niya. And sinabi ko na po matagal sa kanya, kung gusto niya magkaso siya kasi haharapin ko siya sa kahit saan na korte. Okay, so yun pala mga kalinga pa, ang kanya pong inireklamo dito ay yung dati po niyang BFF. Okay, mabuti na lamang mga kalingap ay hindi pa po dyan nakasama ang mga ilang content creator, mga reactors po niya dati na kung saan itong BFF na ito ay ipinasa ang mga maseselang letrato, ipinasa ang mga conversation po nilang dalawa. So, pero darating po siguro ng panahon mga kalinga, pinuna lang po niyo muna itong source ng source po ng mga ganita ng cyberbullying at kung ano-ano pang mga kaso. Inuna na muna siguro itong BFF at eventually siguro ay susunod na po dyan yung mga content creator na nag-content ng mga negatibo laban po sa Leche Plan Girl. Kay Leche Plan Girl, mga kalingap, ay nako. Lesson learned po dito mga kalingap. Okay? Hindi masamang tayo po ay makipagkaibigan, hindi masama na tayo po ay magtiwala sa ating mga kaibigan, pero dapat ay hindi lahat ng ating madilim na nakaraan ay ating pong ikukwento sa ating mga kaibigan kasi dadating yung punto na tayo po ay magkakasiraan at ito ay magiging bala na siya rin pong tatama sa atin pagdating ng panahon. Okay, kagaya po nitong mga nangyayari. So, ayon po diyan sa kay Rapitul po o doon sa lawyer ay pasok daw po ito sa cyberbullying, mga kaso. Pwedeng magkaso po itong si Medit, at pasok po dito sa cyberbullying, Privacy Act law, at saka paglabag sa Privacy Act dahil yung pong mga private conversation ay i-disclose po ng kanya pong BFF. So bagamat ito ay sinasabi po ng attorney mga kalingap na ito po ay pasok, karapatan po ni Medit na siya po ay magkaso, pero at the same time karapatan din po ng kanya pong BFF na pangatwiranan ang kanya pong sarili o ipaglaban din po yung kanya pong karapatan. Kaya nga po napansin ko dito po sa usapan na ito mga kalingap ay parang walang katakot-takot. Hindi man lang po natakot o hindi man po nagitla, hindi man po nabigla. At nakita ko na sa kanya pong pananalita na handang-handa po itong kanya pong BFF. Nasagutin din po kung ano man pong kaso ang isasampa po laban po sa kanya. So sinasabi din niya na pinaghandaan. Siyempre, lahat naman po tayo, kung tayo po ay may ginawang hindi maganda, ay dapat paghandaan po natin yung consequences. So kailangan din ipaglaban din po niyo yung kanya pong, ipaglaban din niya yung kanyang ding karapatan. At dito, ang sinasabi dyan na kung maaari, ay ang gusto po sana ni, para hindi na lumaki, ang gusto po sana ni Rapi dyan, mga kalingap, si Mr. Rapitul po ay wag nang lumawig, wag nang lumawak pa ang kaso at pag sila po ay pagbatiin na lamang po, magkaayos na lamang po. Pero sa ngayon, siyempre, ang feeling po ni Medit dyan, mga kalingap, ay siya po ay naagrabyado. So kapag tayo po ay agrabyado at tayo po ay nakakakita po tayo o nakakaramdam po tayo na tayo po ay mayroon pong venue na tayo po ay maaaring matulungan gaya po ng Rapitul po, siyempre ang desisyon po natin ay
ay kailangan ay anong tawag yun, tatayuan po natin kung ano po yung ating desisyon. Kaya yung desisyon po ni Medit po dyan mga kalingap ay straightforward na gusto po niyang kasuhan po itong kanya pong BFF at liban po dyan mga kalingap dahil marami na pong nadadamay, maraming nagko-content na po ng hindi maganda, negatibo laban po sa kanya ay maaaring madamay din. Gaya po yan, binanggit po ang pangalan po ni Egypta. Nako, Maria Santissima. Nabanggit po ng pangalan po ni Egypta. Okay, so ito mo mga kalingap ay tinatalakay po natin upang sa ganun ay matuto rin po tayo dito sa mga batas-batas na ito na sinasabi po ng lawyer dito po kay Rapi Tulfo in action at tayo po sana ay ito'y magsilbi sanang babala. Magsilbi sana itong warning po sa lahat ng mga content creator na sumausaw sa mga sensitibong issue. At maski sabihin po natin tayo po ay may mga hawak na mga resibo, kung ito po ay ikasisira naman po ng ating kapwa at tayo lang po ay nakikisawsaw, nako, mahirap na po yan mga kalingap. So harinawa mga kalingap, may patutunguhan po ito at nandyan na po kay Rapi Tulfo itong kaso na ito at harinawa yung kagustuhan or yung request ni Rapi Tulfo na sila po ay pagbabatiin kasi sayang naman po yung kanila pong pinagsamahan kasi dati naman po silang magkaibigan. So lahat ng mga content creator magsilbi sana itong babala o warning po sa ating lahat na kapag mga sensitibong mga paksa ay iwasan po natin magbigay o iwasan po natin makikisawsaw sa anumang mga paksang sensitibo. Okay? So hanggang dyan na muna lang tayo mga kalingap. Muli tangkilikin po natin ko Eva Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab. At muli pinapakiusapan po kayo na sana po ay inyo rin pong tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pagbibigay nyo ng like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganon tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.